So, purihin ang Panginoon at naputol yung ating kaya kinuha ko itong isang yung backup natin na gadget, Ituloy po natin yung ating pag-aaral patungkol dito sa part 3 ng Signs of a Cult or Fake Church. Po? So, buti meron tayong backup na na camera. Kaya purihin ang Panginoon. Ulitin po natin, basahin natin yung ating foundational scripture. Sabi ni Apostol Pablo sa church sa Galatia chapter 1 verse 6, I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is not just another account, but there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. As we have said before, even now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to what you receive, he is to be accursed. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo, ni Apostle Paul sa church sa Galatia. Kasi may mga tao nag-a-attempt na pumasok sa church sa Galatia at nagtatanim ng false doctrine or kung tawagin a different gospel. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung may pumasok sa inyo o meron dyan sa inyo na umattend sa pagtitipon na may daladalang ibang gospel. Sabi nga sa verse 8, kahit pa may magpakita na angel at sabi, I am Angel Gabriel from God, isinugo ako para magdala ng bagong aral, kung iba sa doctrine ng mga apostles na itinuro nila noon, wag daw tatanggapin. It is a different gospel. At sila ay sumpain sa pagdadala ng gospel na hindi sa Diyos. Sumpain yung mga nangangaral ng ebanghelyo, kunwari ebanghelyo, pero a different gospel. Hindi gospel according to the teachings of the apostles, hindi gospel according to the teaching of Jesus, hindi rin gospel according to the Bible. Kaya pag labas sa Bible, sumpain yung mga ganyang doktrina, sumpain yung tagapagdala daw ng different gospel at kulto yan. Malakas makadisib, malakas makahawa yan. So, ganun katindi ang sinasabi nito si Apostle Paul at warning sa church sa Galatia. Kasi sabi nga, may mga nalihis na I'm amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ. May mga naligaw na So, bago mahuli ang lahat, sinabihan kagad ni Paul, nag-warning kagad siya. Okay? So, ganun din sa panahon natin ngayon, ito ay warning din hanggang ngayon sa atin, na kung may pumasok sa ating church na may daladalang another or different gospel, na gospel na hindi according to the Bible, wag po tatanggapin. Maging ang inyong pastor, kapag nagturo ng ibang gospel na malayo sa gospel na itinuturo ng salita ng Diyos, wag tatanggapin. Ngayon, kung i-define natin what is the gospel, binanggit ko nga yung malakaraang linggo na the gospel means good news, na ang word na gospel, yan po ay Old English word na secular dati yan secular. Na nung naglaon, nung ipinangaral na ng mga alagad ang gospel of the Lord Jesus Christ, hindi na naging secular word, kundi naging religious word na ang gospel. Pero pinanggalingan po niyan ay secular word yan dati. Nang ibig sabihin ng gospel, it's an Old English word na ibig sabihin ay good news. Nung unang panahon kasi, wala pang mga dyaryo, walang radyo, walang media, walang komunikasyon.
walang communication na through media. Kaya ginagawa para malaman ng taong bayan ang balita, meron tagapagdala ng balita na kakabayo. Yun ang inaabangan nila, yung tunog ng kabayo, tuk. Pag dumating nagsisigaw yon, gospel, gospel, good news, ano? Tapos tatayo yun sa isang lugar at nandoon at iahayag dito na kakabayo na tagadala ng gospel kung ano ang balita. Ito ang sabi ng ating hari, ano? Dinideclare ng ating hari na simula ngayon ganito, ganyan, no? Yan ang good news, no? Binabalita. Doon na sila umaasa, no? Wala pang media, walang dyaryo, walang radyo. So, yun ang gospel, no? Good news. Sa modern English, good news. Pero ngayon, naging religious word na yan. Hindi na ginagamit sa secular world. Secular world ang word na gospel. Yan po ang pinagmulan niya. Now, yung gospel of the Lord Jesus Christ, kung ano yung nasa Bible. And we can preach the gospel kahit 5 seconds lang. Ano? Simple lang kasi ang gospel eh. Ang ebanghelyo ay ito. Ano? You can preach it even for 5 seconds. 5 seconds. Ano ba ang gospel? Ang gospel ay ebanghelyo or mabuting balita ng kaligtasan na nagsasabi ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na nagbayad sa ating kasalanan. That's the good news. The gospel. Kita nyo kung ilang seconds yun. Ulitin ko, ano ba ang ebanghelyo o gospel? Ang gospel ay ebanghelyo nagsasabi na ang Diyos ay ay nagpapatawad, ano? Nagpapatawad na, nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay para sa ating mga kasalanan, na binayaran niya ang ating mga kasalanan through His death on the cross. That's the gospel. Siya'y namatay at muling nabuhay upang lahat ng lalapit sa Kanya at sasampalataya at magsisisi sa kasalanan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y magiging anak ng Diyos. That's the good news. No? His death and resurrection is the good news. Okay. Ngayon, merong mga naglalabasan ngayon ng mga weird na teachings. Ano? Hindi lang basta gospel, kundi mga false doctrine. No? At isa-isahin natin yan para ma-identify natin kung ano yung mga churches na merong ganitong aral o may ganitong doktrina. Kung sino-sino yung mga churches. Kasi, ulitin ko lang po, sinabi ko kanina, naputol kasi. Gamit tayo ng ibang gadget. Backup natin ito. Kaya lang, walang microphone ito. Ewan ko kung klaro, ano. So, ulitin ko, sinabi ko kanina, may mga churches na hindi naman kulto. Pero mayroong mga ilang doctrine na nakapasok sa kanila. Na hindi nila alam, hindi alam ng leader, hindi alam ng pastor na kultong aral pala yun. Cult teaching. And that's, and cult teaching, and cult doctrines, yung mga yan, is not from God. You know? That's the doctrine of demons. Okay, iisa-isahin natin yan, ha? Ngayon, may mga churches na, hindi naman kulto, pero may nakapasok na ganung doctrine. At kung ikay nakikinig at ganito ang doktrina mo sa church mo, hindi ka naman kulto, pag-aralan mo mabuti ito. No? Pag-aralan mo mabuti. Tayo, Bible lang talaga tayo, Bible. Okay? At meron naman mga talagang lehitimo, legit na kulto talaga, na ayaw nilang aminin na sila'y kulto. Dala-dala nila itong mga cult teachings na ito. Pero talagang ilalaban nila ng debate na hindi sila kulto, na yung doctrine na yon ay totoo at yun ay biblical, pero hindi naman nila maipanalo sa arguments. But hindi maipanalo sa arguments kasi walang supporting scriptures. Yun yung sinasabi ko, walang supporting scriptures. Mamaya, bigyan ko kayo ng example. Ano? Okay, number 1, nung last week, Friday, naputol yung part 2, ano, ito yung continuation. Natapos tayo doon sa, ito yung isa sa mga aral ng demonyo na nakapasok sa church. At kung ito ay tinuturo ng inyong pastor, paalalahanan nyo
ipapanood nyo itong video na ito, na nagsasabi yung aral na kulto na ito yung kung tawagi abuse of God's grace, abusing the word grace, no? Inaabuso yung salitang grace, no? Ano ba ang biyaya ng Diyos, ano? Simple lang paliwanag natin para maikli lang. Ang biyaya ng Diyos, the grace of God, ito po ay nangangahulugan na kung i-define ito ng araw ay unmerited favor, no? Pabor na galing sa Diyos na hindi mo kayang bayaran sapagkat napakamahal. Pabor na galing sa Diyos na hindi mo kayang gawin, hindi mo kaya na magkaroon, kaya binigay na lang ng Diyos ng libre yung biyaya. And through His grace, maliligtas ka. By His grace, no? And by His grace, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, kapag ginamit ka ng Diyos sa ministeryo, you can do all things through Christ by the grace of God. You can do all things. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, sa evangelism, at ikaw you are an evangelist, makakaya mo maging evangelist. Kung ikaw tinawag na maging pastor, wala ka namang kakayanan, magiging pastor ka, kakayanin mo ang maging pastor. Kung ikaw naman ay hindi marunong magsalita at tinawag ka sa pagiging Bible teacher, magiging teacher ka not by your own talent, not by your own effort, not by your own ability, but through the anointing of God. Magiging magaling kang magpaliwanag, magiging magaling kang magturo, ano? Kung ikaw tinawag na apostle o prophet, your anointing will follow your calling. Kaya huwag kang mag-iiba ng calling. Yung ambisyon mo, kalimutan mo yan. Halaan mo ang Diyos ang magdala sa iyo sa calling na yun. Ano? Kung saan ka nilagay ng Diyos, huwag kang aalis doon because the anointing is there. Once na nag-iba ka ng calling, ng ministry, at wala naman doon ang iyong calling ng Panginoon sa iyo, your anointing will not follow you. The anointing of God upon your life will only follow your calling. Maliwanag po ba? Okay. Kagaya ko, ako po nung kabataan ko pa mahina. Ako late na ako natutong magsalita. At ako ay utal. Ako ay bata maliit pa. Sa magkakalaro, malaki na ako nun. Utal pa ako. Kaya ako pinagtatawanan ng mga kalaro ko, mga kababata ko. Hanggang sa ako lumaki, nagbinata, pumasok sa school, hindi ako marunong magkwento, hindi ako marunong mag-construct ng sentence, hindi ako marunong magpaliwanag. Takot ako sa communication, takot ako makipag-usap sa kaninumang tao. Kasi hindi ako marunong humarap, hindi ako marunong magsalita ng tama. Kahit pag ako'y nanood ng pelikula, ng mga sine nung bata pa ako, mahilig ako manood ng sine, mga pelikula, kahit ako'y nag-iisa, hindi ko maikwento pag-uwi, pagkwento ko'y pabaligtad ikukwento ko kagad, namatay yung bida, yung ending na, saka pabalik doon sa una. So, ganun ako kahina, no? Pero no, ako'y tinawag ng Panginoon na maging pastor, maging Bible teacher, binigyan niya ako ng supernatural ability na magawa ko yung pinagagawa ng Panginoon. At yan po yung example ng the grace of God. Ano? Yan po ang grace of God na tiyatawag. Yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo by the grace of God. Nagsimula po yung biyaya ng Diyos sa atin nung tayo iniligtas tayo. Yun yung unang dating at blessing ng biyaya ng Diyos sa atin. Yun tayo ay maligtas by the grace of God. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Not by our own effort, not by doing good works, hindi sa pagpapakabait, kundi sa pamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus, by His grace, naligtas tayo. Okay? Yun ang unang blessing ng grace of God. Now that we are saved, merong pangalawa na blessing ang biyaya ng Diyos. Ano yun? Yung papagbubungahin ka. Yung bunga na yun, yung fruit of the Spirit, is the Christ-like character. Gagawin ka ng Holy Spirit who is dwelling in you to become like Jesus. That will happen only by the grace of God. Tutulungan ka ng biyaya ng Panginoon to become holy and righteous.
Okay? At meron pang another na kasunod na biyaya ang Diyos na magagamit for ministration. Itong kagaya sabi ko, hindi ako marunong magsalita, pero by the grace of God, nakakapagsalita ako. Okay? Halimbawa, we call it evangelist. May gift of healing ang mga evangelist. So, wala naman siyang kakayang magpagaling ng sino man tao. But by the grace of God, through the Holy Spirit, meron siyang power to heal those who are sick. No? Kung luloob yung Panginoon. Ganun po yun. Ano? Kung saan ka tinawag, nandun ang anointing, nandun ang biyaya ng Panginoon. So, yung hindi natin kayang gawin, magagawa natin by the grace of God. At yung mga temptation nagdadatingan, malalampasan natin yan by the grace of God. Yung mga problema na gustong i-invade ang ating buhay, alisan ka ng kapayapaan, at kung mapaligid puro problema, kayang alisin ng Panginoon ang lahat ng mga problema niya sa iyong buhay by His grace or through His grace. Okay? Maraming gamit ng biyaya ng Diyos. Ngayon, kaya lang, naabuso yung tinatawag na salitang biyaya o grace of God. Sa mga doctrine, naabuso po yan. Ang isa sa pag-abuso sa salitang biyaya ng Diyos ay yung sinabi na naligtas tayo by the grace of God, not by doing good works. Naabuso yon. Yung Ephesians chapter 2 verse 8. Paano naabuso yon? Ganito ang sabi ng mga nagdadala ng kultong katuruan. Na ang sabi nila, sapagkat tayo daw by the grace of God ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan, our past sin, present sin, and future sin are all paid on the cross 2,000 years ago. Paid by the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Bayad na raw. Kaya ano mang magawa mong kasalanan, forgiven na ng Panginoon. No? Hindi mo pa nga daw nagagawa, ay pinatawad ka ng Panginoon. Our past and present and future sin are all forgiven na ng Panginoon. Pinatawad na. Kaya anong susunod doon? Ito na yung kakultuhan. No need to repent. Kapag ikaw ay nakakumit o nakagawa ng anumang kasalanan, hindi mo na raw kailangang humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Sapagkat pinatawad ka na 2,000 years ago. Fully paid. Kaya ito na yung kakultuhan. Na pag ikaw daw ay nagrepent, nagsisi sa iyong kasalanan, you are insulting the grace of God. Iniinsulto mo raw ang biyaya ng Diyos. Magagalit daw ang Diyos kapag ikaw ay nagrepent. Baligtad. At tagal nakakita ko niyan sa YouTube. You can search YouTube, yung teaching na you don't have to repent. Sumisigaw yung pastor. Talagang feel niya yung sinasabi at seryoso siya. Pero hindi niya alam, na-deceive siya. At sabi niya, if you will repent of your sins, you are insulting the grace of God. You are insulting what Jesus has done on the cross. If you will repent of your sins. Yun ang sabi. Abay, baligtad. Pero paliwalas, hindi niya alam na deceive siya. Kaya hindi na raw ngayon dapat ipangaral ang repentance. At ang repentance daw is only for the Jews. At ito ang banat nila dyan. Gagamit pa ng Greek word. Repentance, ano ba sa Greek word ang repentance? Nakalimutan ko na. I forgot the Greek word ng repentance. Sabi, sa Greek word kasi, mapalitan ang pag-iisip. Change of thinking, change mind. Yun ang repentance. Yun, metanoia. Naalala ko. Meta means to change. Noia means mind. Change your mind. Metanoia. Yun ang meaning ng repentance. Kaya, for the Jews lang daw yan. Kaya doon pinangaral niya sa Bible ng mga alagad kasi yung panahon niyon ay Judaism. At kinakailangan maging Kristiyano ang mga Jews na ang religion ay Judaism. They must change their mind or the way they think. They must change it. At sila ay sumampalataya at mabago ang isip nila at maging Kristiyano ang pag-iisip, hindi niya Judaismo. Yun ang maliwanag nila. Metanoia.
Kaso hindi ganun hindi ganun ang tinuturo sa Bible na metanoia. Ang metanoia, when you change your mind, eventually, susunod yung puso mo. Your heart will be changed. Your heart will become, God will give you a clean heart, a pure heart. When you change your mind, meaning when you repent. Kapag nag-repent ka, ang repentance kasi ginagawa first sa isip, then bumababa sa puso. Pag nakumbinsi na ang isip mo that you have to repent at talagang kasalanan yung nagawa mo, na-convince ang isip mo na masama yung ginawa mo, that is already repentance, to change your mind. Then bababa yun sa puso. At isinasa puso mo yung pagsisisi mo, pagtalikod mo sa maling ginawa mo. That is repentance. Hindi yan for the Jews lang. No? Bakit for the Jews? Makikita natin, sino ba yung mga sinulatan ni Paul? Tinuturo sa mga, even Apostle Paul, pinipreach niya, tinuturo niya, maging sa mga writings niya, patungkol sa repentance. At sa Book of Acts, maraming pangangaral patungkol sa repentance. No? At, di ba meron niyang nung si Paul at si Silas ay kinulong, nakatanika lamang paa nila, ginawa nila, nagpuri sila, sumamba sila sa Panginoon, nag-worship, kumanta sila. At narinig ng ibang mga bilanggo sa ibang karsel na kumakanta sila ng worship song, and then suddenly bumaba ang presence ng Diyos, gumuho yung kulungan at nakawala lahat. Na-release sila, natanggal yung mga chains sila. At nung makita nung guard na nakawala yung mga bilanggo, kasi delikado yung ikaw ay nakapost doon sa posisyon mo bilang gwardiya, lalo mga bilanggo ay nakatakas sa mga bilanggo. Naku, alam niyo ang parusa doon, kamatayan. Kaya itong gwardiya na Roman soldier, hindi siya Jew, magpapakamatay, sasaksakin niya kanyang sarili. Inawat nila Paul at Silas, wag mong gawin yan. And then, sinabi nila kung ano ang ebanghelyo. At nagsisi yung taong yun. Naging Kristiyano. At ang buong sambahayan, sinama pa sila sa bahay, buong sambahayan nila na convert into Christianity. Mga pagan yung mga yun. No? Pinrich ni Paul ang repentance. Repent and be baptized. At nabautismuhan yung sambahayan. See, hindi naman Jew yun So, bakit pinirich sa repentance? So, repentance is not only for the Jew. Marami pa example sa Bible. Wala lang tayong time. Puro shortcut. Ito pong ating banat sa mga doktrina. No? So, si Jesus mismo, si John na pinsan ni Jesus, John the Baptist, ang unang message niya ay repent for the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus nung dumating, ang kanyang sinisigaw sa wilderness din, sa kanyang message ay repent for the kingdom of heaven is at hand. Nung si Jesus umakyat sa langit, nagpatuloy ng pangangaral ng ebanghelyo, ang kanyang mga apostles, kanyang mga legat, sa Book of Acts, makikita natin na ang pinapangaral nila ay repentance. See? Then, pagdating sa Book of Revelation, hindi pa tapos doon, may 7 churches na pinakita ang Panginoon kay Apostle John the Beloved, sa island of Patmos. And out of those 7 churches, 5 ang nirebuke ni Jesus. Yung 5 churches na yun ay pinagsisisi ng Panginoon, repent. Magsisi kayo sa ganitong kasalanan nyo. Tinukoy ni Jesus. Nirebuke ni Jesus. Pinagre-repent niya yung 5 churches. Ang hindi lang niya nirebuke o pinagsabihan o sinabihang magrepent ay ang church sa Smyrna at Philadelphia. Yun lang. And the rest, yung 5, pinagre-repent. So, mismo si Jesus, pinreach niya repentance. Tapos sasabihin niya, hindi dapat i-preach ang repentance. Yan ay aral ng mga demonyo. Yung sabihin na ang tao hindi na dapat magrepent. Malaking deception yan. And that doctrine was created from hell. Created in hell. That doctrine came from hell. No? So, ingat kayo sa mga ganyang doctrine. No? At may mga churches
na born-again churches na pasok na ng ganyang aral. Yung mga nagtuturo ng hyper grace, no? Ayoko saan tawagin hyper grace kasi yung word na hyper, actually sa Greek word, nasa Bible yan eh. Yung abundant grace, hyper ang ibig sabihin yan eh. Abounding in grace, hyper means lampas doon sa sa normal. So pwede siguro tawagin mga extreme grace preacher. Okay. So yun ang isa example ng demonic doctrine na hindi daw dapat mag-repent ang mga tao. May mali yan. Si Satanas ang may gusto niyan para wag maligtas. Okay? Pero take note, meron akong alam ng mga churches, yan ang pinipreach, born again church. Kaya panawag ito sa mga pastor na gano'n. Ay bay, magising kayo. Kakultuhan yan. No? Kakultuhan yan. At yung iba nagtuturo din na hindi na rin kailangang mag-repent, no? Meron din akong alam, nagtuturo na hindi sila naniniwala that there is a real place called hell. Wala raw impyerno. No? Hindi daw tayo pupunta sa impyerno. At totoo naman, dahil na kay Christ tayo. Pero wala daw impyerno. Why? Because God is love. At sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya gugustin ang tao ay pumunta sa impyerno, sa hell. At pinapaganda yung salitang hell, yun daw ay sa Hebrew ay Sheol, yun daw ay grave, sa another word ng hell ay grave, libingan. No, there is fire in hell. At sabi ni Jesus, meron doon mga maggots na hindi namamatay, mga uod na hindi namamatay, at merong apoy na hindi namamatay. So, ang hell is a torture place. Nasa Bible yun. Hindi lang yan, pagdating ang Great White Throne Judgment, lahat na nasa hell, lahat na nasa impyerno, will be thrown into the lake of fire. No, hindi pa yun ang katapusan eh. Yung hell, ano lang yan eh, city jail. Pag na-pronounce yung judgment, declare, tapon sa munting lupa. Parang ganun din. Hell is like a city jail, and lake of fire is like munting lupa. Pagdating ng Great White Throne Judgment, si Satanas, ang mga demonyo, fallen angels, lahat ng unbelievers, sinners, backsliders, at mga tao na mga atheists, lahat, at mga tao na may religion pero wala namang Kristo, no? Kasama si Satanas, lahat ng mga demon, fallen angels will be thrown into the lake of fire. At yun ang huling katapusan nila. Na day and night sila ay parurusahan, day and night sila ay susunugin, at kalilimutan sila ng Panginoon. Ang Diyos ay may kakayanan, may power, nakalimutan yung mga itinapon niya sa impyerno. Okay. So, purihin ang Panginoon. At iyan yung isang abuso sa salitang grace. Another na abuse sa salitang grace, ito. Na tayo daw, under the grace of God, tayo naligtas, correct? No? Not by doing good works. Abay, napasobra naman itong another group na church denomination. Ano namang ginagawa nila? Na by the grace of God daw, sa biyaya ng Diyos, ang Diyos ay namili ng ililigtas. No? At kapag ikaw ay isa sa mga napili, kung tawagin elect or chosen by God, ikaw ay ligtas na. Ito yung abuse ng salitang grace, no? And by the grace of God, ligtas ka na. Kahit hindi ka pa nananampalataya, ligtas ka na. Kahit hindi pa na ipapangaral sa iyong ebanghelyo, ligtas ka na. Hindi ka pa na ipapanganak, ligtas ka na. Yes, even before the foundation of the world, pinlano na ng Diyos daw na ikaw ay iligtas. Kaya kahit ikaw ay salbahe, masamang tao, dahil ikaw ay isa sa napili, one of those chosen few, ikaw yon. Kaya ligtas ka na. Kahit mag-backslide ka, magtambalilong ka dyan, kung ano gawin mo sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Kahit mawalan ka ng panampalataya, ligtas ka pa rin. Kasi napili ka ng Diyos. By the grace of God. At yan ay aral ng demonyo. Wala pong ganyan sa Bible. In fact, ang Diyos po hindi namimili ng ililigtas. Ang Diyos ay nag-i-invite. He's inviting all people of the world to come to Jesus and be saved. Yan yung sinabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. For it is God's will
that all people in the world be saved and come to the knowledge of Christ. Yan ang gusto ng Panginoon, na lahat ng tao sa mundo ay maligtas. Pero ang tanong, bakit hindi lahat ng tao ay ligtas? No? At sabi ng mga umabuso sa salitang biyaya, ang sabi nila, kasi sa biyaya ng Diyos, may mga pinili ang Diyos na maliligtas. Yung hindi ligtas, hindi napili. Diba? Walang ganyan sa Bible. Sa Bible, ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao maligtas at makakilala sa Panginoong Hesus. Magkaroon ng knowledge of Christ. At maliwanagan. Lahat ng tao gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Kita nyo, nag-i-invite. At maging sa pinakakatapusan na chapter ng Book of Revelation, ang huling salita sa last chapter of the Book of Revelation, ang Holy Spirit and the Bride of Christ and Church are both inviting people, come to the Lord, come to Jesus and be saved. Yun ang huling sinabi sa last chapter ng Book of Revelation. Ang Holy Spirit at ang Bride of Christ, the Church of the Lord, are both inviting all people to come to Jesus and be saved. See? Hindi namimili ang Diyos. Ay, ang gamit nilang talata na namimili doon Diyos, yung senaryo ni Jacob at Esau, napakalayo naman, out of context. No? Na napili daw ng Diyos si Jacob and God hate Esau. Kaya hindi raw napili si Esau, God hate Esau. Pag ginusto ng Diyos na i-hate niya ang isang tao, i-hate niya, wala kang pakialam, basta gusto ng Diyos yun. Hindi ganun ang Diyos. No? At ikukot pa nila, tayo'y parang mga palyok sa kamay ng mangpapalyok. Kung paano na kinultihan ang palyok, kung anong gusto yung gawin sa palyok, wala kang pakialam, ang Diyos lang ang nakakaalam. At tumahimik ka, at wala kang dapat idagdag. Ang Diyos lahat ang kumikilos. Ayan abuse of the word grace. Kasi tayo doon ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay nagsasabi, God is sovereign God. Ano sovereign God? Another word na naabuso, yung salitang sovereign. Sa kanila, God is a sovereign God na parang ang lahat ng tao ay may string at ginawang puppet. At sinasabi nila, lahat na nangyayari sa mundo ay kagustuhan ng Diyos. Lahat ng nangyayari. No? At hindi daw kalooban ng tao, wala daw kontrol ang tao, ang Diyos lang may kontrol. Isa pang kakultuhan na aral, sinabi nila na wala daw tayong will or free will to choose our destiny. Sabi ko, paano si Adam and Eve? They chose their own destiny. Humiwalay sila sa Diyos. Pinili nila sumama kay Satan. Yun ba ay ang Diyos ang gumawa noon? Ang Diyos ba ang nag-alis sa kanila sa Diyos at ginawa ng Diyos ay pinasama kay Satanas? Dahil kontrolado ng Diyos? Ang Diyos ba may kalooban na alisin sila sa Diyos at ibigay kay Satanas? Abay, hindi. Kanino, paano nangyari kay Adam and Eve? Pinili nila si Satanas. Because man has free will. Nga sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 tinatawagan ko, saksi ko ang langit at lupa. No? I call heaven and earth to witness this day. Naglagay ako sa mundo ito ng blessing and curse, life and death. Choose life so that you and your descendants may live forever. Kita nyo? Naglagay ang Diyos ng choices na mapagpipilian natin. Buhay o kamatayan. Pero nagbigay ng tip ang Diyos, choose life. Blessing or curse. No? Parang si Adam and Eve, pinili nila ang curse sa halip na blessing. Kami kalaya ang tao na piliin niya si Satanas o piliin niya ang Diyos. Hahayaan ng Diyos kung sinong gusto mong piliin. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Kasi may free will ang tao. At yung demonic doctrine na sumulpot sa church, at yan ay panumpa na Reformation, nandiyan na yan, ay nagsasabi na ang tao'y walang karapatang pumili. At lahat na nangyari sa mundong ito
ang may dahilan ay ang Diyos. At i-quote pa nila yung verse sa Bible na sabi ng Diyos, ako ang bumubuhay at ako ang pumapatay. Out of context, saka ako ipapaliwanag yan. Mali yun. So, inalisan nila ng free will ang tao, tapos ang Diyos daw ay namili ng ililigtas, ang Diyos ang namili ng dadalhin sa langit, ang Diyos di ang namili ng dadalhin sa impyerno. Monster ang pagkakilala nila sa kanilang Diyos. Monster. Hindi ganun ang Diyos. Our God is love. Our God is a righteous God. And a righteous judge. siya ang ating judge na mag-judge even sa great white throne judgment. Okay, now bilisan natin, no? Yun yung isang aral kulto, no? Ano pa? Yun nga, yung hindi na raw dapat mag-repent. Yun yung pino-point out ko na maraming umabuso sa salitang grace. Another extreme na teaching ng grace, yung once saved, always saved. Sorry mga kapatid na Baptista, real talk lang ito. Pag-aralan nyo uli sa Bible. No? Pag-aralan nyo Galatians chapter 5, verse 19. No, pababa na sinabi ni Apostol Pablo, ang gumagawa ng mga ganitong laman, works of the flesh, ang gumagawa ng itong mga ganitong gawain, will not inherit the kingdom of God. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang tanong, pag sinabi bang you will not inherit the kingdom of God, ligtas ka pa o hindi? Ano ibig sabihin no? Ibig sabihin, hindi mo mamanahan ng kaharian ng Diyos, ibig sabihin hindi ka ligtas. Kanino sinabi ni Paul yun? Sa unbelievers ba? Sa mga atheists ba? Sa mga pagano ba? O sa mga ligtas na? Of course, sa mga ligtas sa Galacia. They were Christians. Born again sila. Pero winarning nga sila ni Paul, wag niyong gagawin ito. Pangalawang warning ko na ito sa inyo, sabi ni Paul, na ang gumagawa ng mga bagay nito will not inherit the kingdom of God. See? Maraming talata sa Bible. Kaya, hindi po, that's a false doctrine. Yung once saved, always saved. That's not doctrine from God. Hindi yan ang aral ng Biblia. Pasensya na kayo mga kapatid na Baptist. Balikan nyo yung basic. Kasi Arminianism ang kasi hindi Calvinism, Arminianism, hindi po ako Arminianism or Calvinism, ako po'y biblicist. Bible lang, Okay. So, ano pa ang aral kulto, no? Kaya nga testify ko na naman yun. Paulit-ulit na. Sabi nung kapatid ko, paulit-ulit yung testimony mo. Wala ka bang bagong testimony? Hindi nga. Kasi ito yung totoo . Kaya paulit-ulit ang testimony. Kahit naman sa, di ba, pag iniimbestigahan ng mga FBI, NBI, titingnan kung ilang tao yung magtatanong, paulit-ulit yung tanong. Pag iba-iba ka ng kwento . Ibig sabihin, you're lying. Hinuhuli ka lang. So pagka paulit-ulit at mabalibaligtarin ka at iisa ang kwento mo, you're telling the truth. Kaya yung mga kwento kong ito totoo, kahit malibaligtarin, may mga those people who went to hell, nagtetestify, there are many Christians in hell, na nung una naniniwala sila na sila ay ligtas. At kahit anong gawin nila, ligtas na raw sila. Inabuso nila ang salitang biyaya. Inabuso nila at sila'y nagliwaliw sa kasalanan. Di ba yung testify ko na naman, sorry po. Yung isang youth pastor na testify, that person who went to hell, sabi niya, nakita niya isang youth pastor, magaling mag-preach, guwapo. Sinamantala niya yung posisyon at kagwapuhan niya at yung kanyang galing sa pangangaral, at maraming nabighani, marami siyang fans, at pinagliligawan niya yung magagandang dalaga sa church. At nagkasala siya ng immorality, fornication sa mga dalaga doon sa church. Tuwan-tuwa siya, marami siyang naloko, marami siyang girls, marami siyang chicks, feeling ang haba ng hair niya, feeling pogi siya. Inabot siya ng kamatay, hindi siya nakapag-repent. Natagpuan niya sarili niya, nasa hell, hindi na siya makaalis. Repent siya na repent, but it's too late. Sapagkat sa hell, walang repentance. Doon, walang repentance. Hindi ka pwede mag-repent sa hell. It's too late. Ang repentance ginagawa sa ibabaw ng mundo habang buhay ka. So be careful. Ingatan natin yung
buhay na walang hanggan ibinigay sa atin ng Panginoon. So, yun yung mga abuso na about the grace of God, inabuso, no? Ano pa, no? So, yung mga aral na na ibinababa ang katotohanan, no? Binabawasan ang katotohanan, iniinsulto ang katotohanan. Yung isang magaling na teacher, ang yaman na ng ministry niya, may sariling airplane. Naku, naikwento ko na tayo nung last time nag-Bible study, pero ulitin ko lang, mabilis lang. Sabi niya sa isang malaking ministers conference, what is the gospel? No? Do you know what is the gospel? Kala ko naman, simpleng tanong. Yung pala yung tanong na yun Hindi simpleng tanong kasi sinagot niya na hindi simple. Hindi lang kundi talaga wala supporting scripture. Sabi niya, the gospel is not Jesus. Aba? Ang gospel nga, ang good news nga, si Jesus, at sasabihin mo, hindi si Jesus. The blood of Jesus is not the good news. It's not the gospel. His death and resurrection is not the good news. Do you know what is the good news? The good news is not Jesus. The good news is the kingdom. The kingdom of God. Naku po, sabi ko, patay ka. Kahit ikay hinahangaan ko at sinusundan kita sa mga teachings mo, this time, I rebuke you. At hindi kita tinatanggap. Yung aral na yan ay aral. That doctrine is doctrine from the pit of hell. Aral ng demonyo yan. Sapagkat ang Biblia nagsasabi, the gospel is Jesus. He poured His blood on the cross. He died on the cross. He was resurrected. That is the gospel. And those who will believe sa ginawa ni Jesus will be saved. That is the gospel. At ang pinakasentro ng ating pangangaral, sentro ng ating buhay, sentro ng katuruan sa Biblia, walang iba kundi si Jesus. Pag hindi na si Jesus ang sentro ng doktrina, tandaan nyo, that doctrine is not from God. Kahit anong ipihit nyong doktrina, kahit discipleship, second coming, Christian living, pang doctrine? Doctrine of faith, repentance, baptism, kahit anong pag-usapan natin, doctrines, at kahit anong topic ang ating pangaral bilang sermon sa church, tiyakin natin na si Jesus ang pinakasentro ng sermon o mensahe na yon. Si Jesus lamang. Pag hindi si Jesus ang sentro, aral kulto yan. Kaya nga yung example ko ng yung karakter ng isang leader na may pagkakulto, ibinababa si Jesus, tinataas ang kanyang sarili. Pero sa mga baguhan, hindi halata. May paawa effect pa yan, may pa-humble effect kunwari. Alam nyo, ako ay nagpakababaw sa Panginoon. Alam nyo, itong nagawa ko, kung hindi dahil sa akin, hindi lalaki yung church na plant ko sa Africa. Alam nyo, sa biyayang Diyos, ang dami kong naitayong churches. Kasi ako, talagang pag dumarating ako doon sa Africa, sinasalubo ko ng mga tao. Sabi ko nga, ito ay biyaya ng Diyos. Pero ginawa niya superstar yung sarili niya at nawala na si Jesus. Tinatas niya, kunwari humble siya, tinatas niya sarili niya. At marami namang humahanga sa kanya. So, ang nangyari? Karakter yan ng isang cult leader. Tinataas sa sarili, hindi si Christ. Every cult church, laging si Jesus ibinababa. At ito ang another na cult doctrine. Tandaan nyo mabuti. Kapag ang salita ng Diyos ay binabawasan, kulto yan. Kapag ang salita ng Diyos dinadagdagan, kulto rin po yan. Dagdag bawas, kung tawagin. Ulitin ko, kapag ang salita ng Diyos ay binawasan, kulto yan. Pag ang salita ng Diyos dinagdagan, kulto yan. Bigyan ko kayo ng example. Walang matitisod. There's only one mediator between God and man. The man Christ Jesus. Second Timothy chapter 2 verse 5 verse 5.
For there's only one mediator between God and man. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, kung si Jesus ang tanging mediator between God and man, huwag mong dadagdagan. Huwag mong dadagdagan. Bakit? Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus. Huwag mong dadagdagin yan. Yung sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Bakit? Pag dinagdagan mo, aral kulto na yan. So kung sinabi dito, there's only one mediator, isa lang ang mamamagitan between God and man para pagkasunduin ng tao. Sino yun? Si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi mo dadagdagan yun. Eh bakit may churches na ang dami mediator? Ano yun? Aral ba ng Diyos yun? Aral ng kulto yun. Kakultuhan yun. And that is a demonic doctrine. Paramihin mo ang mediator. Ano ba trabaho ng mediator? Ang mediator ang naglalapit sa tao sa Diyos. Before you come to the Father, kailangan mo ng mediator. And that mediator is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Eh bakit may church na gumagamit ng ibang mediator? Bakit ginagamit si Santo Jude Cortez na maging mediator? Bakit maraming ginagamit ng mga saints to be their mediator? Bago makarating yung prayer mo, dadaan ka dito sa ganito. Tanda ko, ako'y bata pa, isa sa saint, pag kailangan mo ng protection for traveling, I think Saint Christopher. No? Saint Christopher, tanda ko pa yun. Then suddenly, after ilang year, 100 years ba yun, biglang pinronounce na mali daw, hindi daw dapat saints itong mga santo na pinroclaim nung araw ay ang dami. Ay nakasama si Saint Christopher na hindi daw mediator, hindi saint. At hindi pwedeng gawing mediator. Eh siya naman hindi, that si Jesus na ang mediator. Eh hindi raw saint. Eh paano yung sumamba ng mga lolo, sinamba si Saint Christopher? Kaya nga, bawal sumamba sa hindi Diyos. Ang pwede lang natin sambahin ay ang ating iisang Diyos, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Labas sa kanilang tatlo, wala kang ibang sasambahin. Dahil pag may iba kang sinamba, that is a demonic doctrine that came or developed from the pit of hell. See? So, dinagdagan ang salita ng Diyos. Meron naman bawas ang salita, binawasan. Si Christ daw, hindi Diyos, tao lang. Okay, tao naman talaga si Jesus. He is 100% man. But wag natin kalilimutan, before He became a man, He's already God, and He is 100% God. Inalis nila ang pagiging Diyos ni Christ at tinanggap lang pagiging tao niya. So, dagdag bawas, binawasan ang salita ng Diyos. Ito naman kanina sinasabi ko, dinagdagan naman. Hindi raw sapat si Jesus, kailangan marami pang ibang mediator. Dagdag naman. So pareho, dagdag bawas, those doctrines were developed from the pit of hell. Aral demonyo po yan. Papahama ka niya. So ano pa ang mga aral kakultuhan? No? Yung idolatry. Hindi ko na ipapaliwanag yan. Alam naman natin kung ano ang idolatry. No? At yung mga New Age practices, no? Yung mga paniniwala sa mga maraming paniniwala ng New Age. Pati sa New Age lahat na religion tinanggap eh. Gnosticism, ano pa. Kahit lahat na religions welcome sa kanila. No? Hinduism, Islam, lahat at tayo daw ay isa lang. No? At yung aral ng New Age ay nagsasabi na ang Diyos ay nagpakahayag at nag-provide ng tagapagligtas sa iba-ibang panahon, sa different countries, sa iba-ibang paraan.
maraming pinadala ang Diyos na tagapagligtas. At isa daw dyan ay si Jesus. Pero bukod kay Jesus, sa India, pinadala naman si Buddha. At sa iba naman, si Muhammad sa Islam. At sa mga India, si Confucius. Marami raw tagapagligtas na pinrovide ang Diyos sa mundo, sa iba-ibang panahon, sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang countries. Lahat ng yan ay saviors o tagapagligtas na pinrovide, binadala ng Diyos. Abay, aral po ng demonya. There's only one Savior of the world. Bakit isa lang? Kasi itong isang Savior na ito yung nagbayad sa ating kasalanan at pinambayad niya ang kanyang banal na dugo, His unique blood, na galing sa langit, blood that was not contaminated by the sinful blood of Adam, sapagkat ang ating dugo ay contaminated with the sin of Adam, except for the blood of Jesus. Galing sa langit. Kaya merong lakas at power na maging pambayad sa ating mga kasalanan, dugo ni Jesus. Siya na ang nagbayad sa ating kasalanan. Kaya siya yung naging mediator, siya naging savior, siya ang ating Panginoon na lalapitan, wala nang iba. Outside of Christ, aral na ng demonyo. See? There's only one truth, and that is the Lord Jesus Christ. Ito sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No person can come to the Father except through me. Siya na. See? Kapag meron kang dinagdag, aral na ng demonya. At ito naman, yung isang mama na sumulpot, inangkin naman niya na siya daw yung the way, the truth, and the life. At sabi na, kayo ay magpa-register na, magpalista na sa akin dahil kung hindi kayo maliligtas. Kayo lang maliligtas pag kayo ay dumaan sa akin. No? Kiniklaim niya siya yung Savior. Iba daw si Jesus daw, the only begotten Son. Siya naman si appointed Son. At lahat daw dadaan sa Kanya. Kagaya ni Jesus. At pag hindi dumaan sa Kanya, hindi daw maliligtas. O di inangkin mo na yung posisyon ni Jesus. At inangkin niya na siya ang the way, the truth, and the life. Abay, si Jesus lang yan. Si Jesus lang ang may power to give life. Wala sino man tao may power to give life. Bakit? Tayo nga ang tao nangangailangan ng buhay. Si Jesus, siya ay may power to give life because Jesus Christ is our Almighty God. He is God. Only God can give us life, eternal life. Sabi nitong mama na ito, siya daw ang owner of the world. No? See? Kita niyo yung pagka-extreme na yan? Kaya, hinahanap tuloy siya ng mga alagad ng batas ngayon. Hinahanap siya sa Senate, hinahanap siya, ayaw niya umapir. No? Ewan ko anong mangyayari sa kanya. Nako. Yan na pala sa kinakiklaim. No? So, yan ang mga kakultuhan. Ano pa? Yung mga churches na nagsasabi, kami lang ang ligtas. Outside of our church, lahat napahamak. Kaya lahat kayo pumunta sa church, except na kayo kabilang member sa aming church, hindi kayo maliligtas. Kulto rin yan. Pag may nagsabing church na, ang church lang namin ang ligtas. No? Kulto po yan. Hatakin ka niya sa impyerno. Umalis ka dyan, kung kayo nandiyan. Umalis ka sa mga churches nagtuturo na si Jesus daw ay hindi Diyos at tao lang. Kulto yan. Dadalhin ka niya sa impyerno. At once ay kayo nasa hell na, wala ka ng panahon na makatakas pa. Wala kang chance na makaalis. That's a permanent place. Okay. So, pag may nagturo na ang church lang namin ang ligtas, ang church lang namin ang nagtuturo ng tamang aral, ay kulto po yan. Kulto yan. Okay. Ano pa ang aral kulto? Yung nagtuturo na hindi tiyak ang kaligtasan. Hindi tiyak ang kaligtasan. Kaya yan nga yung isang aral kulto Itong church denomination ito, sabi nila, mismong sila, hindi nila alam kung sino talaga ang 100% chosen by God or elected by God. Kaya pag may pinapanganak sa kanilang baby, ang unang pumapasok sa isip nitong mga tao na ito, na member ng ganun church, ito kayang baby natin ito ay elect kaya ito?
chosen by God kaya ito. Hindi kawawa naman kung hindi ito nakakabilang sa chosen by God. Ayun ang pagkain niya, ay aral kulto po yan. Aral demonyo yan. Hindi po yan galing sa Diyos. Come out of those churches. No? Lumabas na kayo dyan hanggat may panahon. At maging ang salvation nila, hindi tiyak. Kasi nga, sila mismo, hindi nila sure. Kaya ako, baka naman hindi ako napili ng Diyos. Preach ako ng preach. Nangangaral ako sa salita ng Diyos. Hindi pala ako elect. Hindi ako pala pupunta sa hell. Kasi nga, sa kanila, kahit anong gawin mo, walang katuturan sa Diyos. No? At dahil ang Diyos lang daw ang makapagligtas. Tama naman yun. Tama naman yun. Ang Diyos lang makapagligtas. Pero sa kanila, ang na-extreme sila yung wala kang freedom to choose your destiny. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Yun ang sa kanila. Nako. Ang dami ngayong mga weird na doktrina naglabasan. Grabe. At yung teaching na walang impyerno, naku po, parang, I think Jehovah's Witnesses, ganyan eh. Wala daw hell. No? At saka isa pa, no? Nako, ito, maraming tatamaan sa mga kapatid na cessationist. Listen, mga kapatid na cessationist, hindi ako against sa inyo. Against ako sa maring paniniwala ninyo. Ano? Kasi ang cessationism, naniniwala na tapos na ang gifts of the Spirit. Ito, paliwanag ko lang mabilis. Maraming gifts ang Panginoon. No? Maraming gifts. Ito, sinermon ko na ito sa church lang, pero ulitin ko dito. Maraming kaloob ang Diyos sa atin. No? We have only one God. And in that one God, there are three divine personalities or persons. Three persons in one being. That person is the Father, Jesus, and Holy Spirit. Itong tatlo, sila ang bumubuo ng isang Godhead. Hindi tatlo ang Diyos natin, isa lang. Okay? Ngayon, silang tatlo nagbigay ng gifts sa atin dito sa mundo. Una-una nagbigay ng gift ang God the Father. Ano ang kaloob na binigay niya? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus. Si Jesus ang binigay ng God the Father, salvation para sa atin. Yan ang kaloob ng God the Father. Ang kaloob naman ni Jesus, tandaan nyo mabuti, is the fivefold ministry gifts na binanggit sa Ephesians chapter 4, no? Verse 11, pababa. Na ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa church ng regalo, una, apostles, the prophet, evangelist, pastor, teachers. Yung 5 ministerial gifts na yan ay offices and ministry ng Panginoong Jesus na dinivide niya sa gusto niyang pagbigyan. Diyan namimili ang Diyos. Namimili ang Diyos for service and ministration. Kung sino ilalagay niya as apostle or prophet or pastor, namimili ang Diyos kung sino ang tatawagin niya to become a pastor, to become a prophet, to become evangelist. Ang Diyos namimili for service, for ministration. Kaya nga si Jacob, napili niya kaysa kay Esau, si Jacob napili ang Diyos to become the nation Israel. Namimili ang Diyos for service, not for salvation. No? Sa salvation, hindi namimili ang Diyos. Tayo ang pipili kung gusto natin sumama sa Panginoon. Choose life, sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Choose life so that you and your descendants may live forever. Naglagay ako ng blessing and curse, life and death. Choose life. Nagbigay ng tip ang Diyos. And paano natin mapipili ang life? Choose Jesus. Why? Because Jesus is the way, the truth, and the life. When you choose Jesus, you're choosing life. Mabubuhay ka, kaibigan. See? So, ang Diyos namimili, ang Panginoon, doon sa itotoka niya sa ministry, sa offices, but not for salvation. Sa salvation, welcome lahat. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Kita nyo, nang-invite si Jesus. Now, punta tayo sa gifts. Ano? Kasi itong
mga churches ito, nagtuturo, mga cessationist na mga kaibigan natin, nagtuturo, na tapos na raw ang mga kaloob. Tapos na ang gifts of the Spirit. Eto, basahin natin sa kung ano sinabi ni Apostol Pablo, tapos na ba o hindi pa. 1 Corinthians chapter 1, verse 6. Eto sabi, just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, eto verse 7, so that you are not lacking in any gift, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Naku, napakalinaw po niyan. Na may konfirmasyon, may testimony ang Panginoong Hesus sa atin, konfirmasyon sa atin, na kailanman hindi daw tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. Anumang kaloob. Napakaraming kaloob ang Panginoon. Sa lahat ng kaloob niya, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hanggang sa dumating si Jesus, umapir siya, ma-reveal siya, dumating siya. Pag dumating si Jesus, tapos na ang mga kaloob. Yan pinopoint dito. Habang hindi pa nadating si Jesus, kumpleto ang mga gifts. Walang inaalis ang Panginoon. Kaya sabi ko, ang gift of the Father is salvation. Si Jesus, John 3:16. Ang gift of the Lord Jesus Christ is the fivefold ministry gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Walang inaalis ang Panginoon. Sa limang yan. Ang modern church, inalis yung apostle and prophet, lagot ka. At kinukot nila, Ephesians chapter 2, verse 20, ginamit nila ng Diyos na foundation ng apostle, prophet. Itinayo ang church sa foundation na yan. Sabi ko nga sa click, nilarawan ng Diyos ang church as a building. Church is not a building, pero sa metaphor, inilarawan ng Diyos ang church like a building na kailangan may pundasyon. Okay? At ang cornerstone, pinakamalaking foundation, si Jesus. Ngayon, natayo na ang church, the building. Ang tanong, itong tanong ko, aalisin mo ba ang apostle and prophet na sinabing through them, natayo ang foundation? If they are the foundation, from foundation ng church, ang cornerstone si Jesus, titibagin mo ba, pag tayo ng building, titibagin mo ba ang mga foundation? Of course not. Pag tinibag mo ang mga foundation, tibagin mo yung apostle and prophet na foundation, tibagin mo yung cornerstone si Jesus, wala na, guho na. Bit mo titibagin, bit mo aalisin. Yan nga ang nagisani ng pagkakatayo at pagiging matibay na structure ng building through the apostles and prophet. Bit mo aalisin. Si Satanas ang may gusto na alisin ang mga inilagay ng Diyos na pampatibay sa pundasyon ng iglesia o ng church ng Panginoon. Si Satanas ang may gustong alisin ang apostles and prophet. See? Walang inaalis. So, ang kaloob ng Panginoon, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, fivefold ministry gifts. Yan ang gift ni Jesus. Ano yung gift ng Holy Spirit naman? The 9 gifts of the Spirit. No? Nandun yan sa 1 Corinthians chapter 12, 13, 14, binabanggit doon. The 9 gifts of the Spirit are this: speaking tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gift of faith, gifts of healing, workings of miracles. Those are the 9 gifts of the Holy Spirit. So, ulitin natin, may gift ang God the Father, salvation. May gift si Jesus, the fivefold ministry gifts. Anong purpose ang gift ni Jesus? For the maturity, for the equipping of the church. Anong gift ng Holy Spirit? Power. Revelation. The 9 gifts of the Spirit for our empowerment. Ang gift ni Jesus for our spiritual growth. Ang gift ng Holy Spirit for empowerment. Ang gift ng God the Father for salvation. So lahat ng yan, sama-sama pa rin gifts. Wala kang aalisin dyan. Si Satanas may gusto na pag-aalisin. Bakit? All those gifts are powerful spiritual weapons of the body of Christ. Weapon po yan Pag kabisado mo ang salvation na binigay sa inyo Diyos, that is a powerful weapon. Pag ikaw ay nagfo-flow sa ministerial gifts na tinawag sa inyong Panginoon, that is a powerful weapon. Pag ikaw ay nagfo-flow sa gifts of the Spirit, that is a powerful weapon. So all the gifts of God to the body of Christ
lahat ng yan are powerful weapon. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down those imagination that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to obedience of Christ." Ang ating spiritual weapons ay hindi carnal, hindi pantao, spiritual. So those gifts are spiritual weapon. Pag sa labanan, anong gusto mo sa kalaban mo? Maubusan ng bala, mawala ng weapon. O di panalo ka na pag nawala ng weapon, naubusan ng bala. Do you see? Anong tatakutan mo? Pag yung kalaban mo sa military war o sa military war, kumpleto weapon. Bay, nakakatakot na. Lalo na advance sila sa high-tech yung mga weapons nila. Nakakatakot yan. Talo tayo dyan. See, ganyan sa spiritual warfare Kaya pinag-aalisan, in-inspire ni Satanas ang mga churches na ignorant sa salita ng Diyos to remove all those gifts. Isa-isang inaalis. So, inalis ang apostles, inalis ang prophet, then inalis ang 9 gifts of the Spirit, tapos na raw yan. Then, may mga church na tuturo, hindi mo sure kayo ligtas. Aba, inalis pa ang salvation. Those are demonic doctrine that develops from the pit of hell. So, napakarami. Wala na tayong time, mga kapatid. No? So, ito lang yung example ng mga aral kulto. So, ang title ng ating pag-aaral, Signs of a Cult or Fake Church. Tapos na tayo sa karakter ng isang cult church. Ngayon naman sa doctrine ng cult church. Kaya kung kayo po, hindi naman kayo kulto, pero pinasok kayo ng isa sa mga doctrine na ito, bay, ingatan, pag-aralan niyo ulit. Pag-aralan niyo ulit mabuti. Kasi, yan po ay ihahawa niya yung ibang doktrina niya. Pag mali ang foundation, dire-diretso, hanggang sa ending, mali ang aral. Kita niyo si, hindi ko tutuloy yung pangalan. Yung wanted niya yon, di ba? Dati oneness lang siya. Isa lang ang sablay niya. Yung aral ng oneness na ang God the Father naging si Jesus, ang God the Father naging Holy Spirit. One God in 3 manifestation. Mali po yan eh. Ang tama, there is one God with 3 divine persons. Okay? So, yun lang ang mali ng mama na yon. Kinahantungan ngayon, ano nangyari? Siya daw ang owner of the world, of this planet. Owner of this planet. At siya daw ang way, truth, and life. Naku po. Ayan, nadali ka tuloy. Hinahanap ka ngayon. So, pag mali ang foundation, sunod-sunod na. Maliligaw ng landas. So, po rin pa nga, wala na po tayong time. At I hope marami po kayo na kuha. Please share this video to your pastors, to your church leaders. Kasi importante po ito. Napakaraming mga weird doctrines and weird practices ngayon. Kita nyo sa YouTube, saan ba nangyari? Sa Africa ba yun? Yung isang church leader, pinapaliguan yung mga church members niyang kababaihan. Hubot-hubad at pinaupo doon sa planggana. Pag-ubari sa pulpit, nakatalikod sa congregation. Yung pastor lang at assistant pastor nakakakita sa kanto. Pinapaliguan, sinashampoo, ini-scrub na sabon. Naka-Amerikana pa yun. Nasa YouTube po yun. So, meron namang isang church leader na pinakain ng damo yung kanyang church members. Ay, kumakain siya para mga karabaw na gutom na gutom. Meron namang isang babaeng pastora na meron daw siyang holy milk. Pinadede niya yung breast niya doon sa isang church member na lalaki. At sabi niya, hallelujah! Ay, naku po. Ayan po, hindi yan mga erring brethren, hindi kapatid na naligaw nila. They are children of the devil. Hindi natin kapatid yan. So, purihan pa. Let's pray mga kapatid. Heavenly Father, marami po salamat sa Bible study namin ito. At I pray, Lord, na marami po ang mamulat ang mata at ma-share ito maging sa this is a firm message to the body of Christ, Lord, na lumawak po at maipasa-pasa ang video na ito at maliwanagan po ang mga nasa dilim. Marami po salamat, Panginoon, pagalingin mo yung mga nangangailangan ng kagalingan ngayong gabi in the name of the Lord Jesus Christ. Heal them, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ.
At yung mga may prayer request, Lord, tinatagpo mo sila sa kanilang prayer request, answer prayer na. Maraming salamat, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat isa. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless everyone. Amen.